Fiesta ng Barangay Bara sa Tudale, Misamis Occidental. May putukan ng lobo, lumbag bonsai o karera ng mga bangka, at lumba utong o patagalan sa pagsisid. Pero ang talagang highlight ng fiesta, ang championship round ng Bira PC Tug of War, kung saan nagharap ang mga mamshi ng Purok 2 at mga misis ng Purok 3. Dito na nga nag-viral ang aling ito. Dahil sa G na G o gigil na gigil niyang itsura habang humihila. Kahit na nagdadapa ako, laban ng laban pa rin. Kasi iniisip ko, manalo kami. Natatakot po kami dahil sa kanyang mukha na reaksyon niya parang gusto niya kaming kakainin. Sinong grupo ang mas bibira sa Bira PC ng Misamis Occidental sa Mindanao? Ang star player ng Purok 2, si Mirape, uunahan na raw niya kayo. Hindi raw siya galit at mananakit sa kanyang viral video. Sadyang fierce lang daw ang face niya. Ganito talaga ang mukha ako, parang galit. Pero pag personal, hindi. Mabait ako, wala akong kaaway. At kaya raw ganun siya kung makakapit ang Mare Mirape natin daw kasi gipet. Iniisip ko namin, manalo ma'am, para pambili namin ng bigas. Pero kung meron man daw siyang talagang pinanggigigilan, yun ay ang mga mantsang nakakapit sa kanyang mga labada. Si Mirape kasi labandera. Kaya siya ang leader ng kanilang purok sa Bira, sa PC, dahil alam nilang ang kanyang mga braso, batak sa trabaho. May tiwala naman po kami kasi malaki din po to. Kaya siya pinauna tapos malaki din yung huli. Pinili ko ma'am yung malalakas at saka matataba ma'am, para mapanalo po kami ma'am. Desidido silang magwagi. Taong 2004 pa raw kasi nung huling nanalo ang Purok 2 sa Bira PC. Pero mukhang maghahalo muna ang balat sa tinalupan bago nila ito ma-achieve. Ang kanila kasing makakatapat sa championship, ang two-time defending champion ng Tug of War, ang mga mamshi ng Purok 3 na pinangungunahan ni Nancy. Nakaka-proud talaga ma'am kasi 2 beses kang mananalo. Kabahan na raw ang mga kalaban dahil si Nancy hindi lang malakas, malaman din. Kalakasan ng lakas, kaya kailangan ng kumain ng marami. Pero si Nancy, may problema. Ang tatlo kasi sa mga inaasahan niyang teammates, buntis. Sorry, Tinansi. Wala may kapilad karong tuiga, kay naburos mi, din bago po yung panganak. Sunod next year, makapil namin. Baka mabinat sila. Habang ang iba naman daw niyang teammate, nagsisimula ng sumakit ang mga kasukasuan. Sakit kaya kong mga lawas, ma'am. Kaya payat na lang yung nakuha ko. Nakakuha kami ng mga 5 mataba at 5 payatot. Kaya ang mga bagong recruit ni Nancy, sinanay niya raw muna. Nagbibilang kami ng 1, 2, 3 hilap. Hintayin namin yung kalaban na maubusan ng mga lakas, bitamam. At nag-iipon kami ng lakas. 3rd time's a charm na nga ba para sa mga mamshi ng Purok 3? Kahit gaano sila kalakas, gaano sila kalaki, kakayanin namin. Go for gold ma'am! Ipaglalaban niyo talaga namin yan. Confident po kaming mananalo. Bago ang laban, kumain daw ng marami ang Purok 2. Buntong hininga lang lagi para ilabas yung lakas. Ang mga defending champion naman, ang nilaklak, soft drinks, Dagdag sa lakas. at nung nakapwesto na ang lahat, let the game begin. Simula pa lang, pero si Mirape, gigil na. Parang 20 ka sa ako yata yung hinila ko. Hapdi sa kamay, masakit yung katawan mo. Malakas yung persa namin. Ang mukha ko noon, kumakain ng tao. Si Nancy naman, kinabahan. Nung nakita ang game face on ni Mirape, Para siyang nakakatakot kung tingnan. Kung mahina ang loob ma'am, parang himatay ka sa mukha niya. Ganyan po talaga ako sa sarili ko. Nakatuwaan lang man po ito. ilang segundo na ang nagdaan. Pero wala pa rin nag
nagpapatinag. Kaya si Mirafe nag-beast mode na. Halos mabaon na sa buhangin ang kanyang paa. Bumigay na ang purok dress. Nagigil sana pero wala na. Unahan kami ni Mirape. Pero ang nanggigigil na si Mirafe, ayaw pa rin tumigil. Awat na te, inyo na ang corona. Yung mga grupo namin, masaya kami na nanalo. Sila ang mag-uuwi ng cash prize na 1,000 pesos. Bawat miyembro nakatanggap ng tig 100 pesos. Proud po kami kasi kahit nahihirapan, ma'am, ipaglalaban talaga. Wala man sila sa Olympics, pero ang ibinigay nilang effort, tila ba buong bansa? Hila-hila nila! Tara na sa Davao kung saan bumabaha ng durian sa kanilang Kadayawan Festival. Nangangamoy fiesta ngayon sa Davao City. Kasabay kasi ng kanilang Kadayawan Festival ang panahon kung kailan hitik na hitik sa bunga ang itinuturing na King of Fruits. Tumpok-tumpok sa mga kalsada, ikinakariton sa mga terminal at kaing-kaing na itinitinda sa mga fruit stand. Hindi mo ito maiiwasan o madededma dahil sa masangsang nitong amoy. Walang iba kundi ang durian! Dito sa Magsaysay Park, kung saan matatagpuan ang hile-hilera ng mga fruit stand, bumabaha ng durian. Bagsak presyo na. 60 ang kilo sa durian, ma'am, sir. Ang father ko nag-kariton-kariton ng durian. Yung mother ko naman, tindera ng mga durian delicacies. Doon sila nagkatuluyan. Makapal man at nababalot ng tinik ang balat ng durian, hindi ito alintana ni Jong. Expert na kasi siya sa pagbabalat nito. Ito, hinog na to. Kasi sa tunog pa lang, parang langka na. Kabisado na rin nila kung paano ito hiwain. Pag pinutol natin yan, yan yung guide niya kung paano buksan. 1, 2, 3, 4, 5. Sabi nila, masarap daw ang durian dito. First time po namin kumain dito ng durian. When in Davao, do what the Davaoenos do. Kumain ng durian ng nakakamay. Matamis po siya. Actually, masaya kasi hindi na kami mahirapan. At para hindi raw dumikit sa mga daliri o maiwan ang amoy nito, may teknik dyan. Lagyan ng tubig ang balat nito at dun mo hugasan ang iyong mga daliri. Wala talagang amay, sir? Pag hindi masarap yung durian, pwede nila ma-replacean yung mas masarap. Para naman sa mga on the go, nagbebenta rin sina Alma ng durian meat na nakatab 250 pesos kada container. Dapat talaga medyo matigas siya before i-travel. Ang mga durian namang naha-harvest sa farm ni Jose dito sa Kalinan sa Davao City pa rin. Pang-export quality raw, in demand sa China. Mayroon man kasing member namin na Chinese din. Yun ang nag-umpisa na nagpunta doon. Tapos malakas man ang market doon. Kakainin nila, smoothies, flavoring ng kanilang mga foods, transshipment din sila sa ibang countries. Malaking tulong talaga sa mga farmers. 2 uri raw ng durian ang naaani sa kanilang farm. Ang tinatawag na duriang puyat na mas malaki at mas makapal ang karne. At ang D101 na malahugis puso at creamy ang laman. Mapait ng konti pero creamy. Matagal mawala sa labi yung pagka-cream. Tara, hanap tayo ng pwede nang maharbisan. Ang mga napitas, dapat daw maingat na sinasalo. Delikado kasing makatama sa tao ang mga tinik nito. Dapat pag salo mo, sabay pitik ka rin sa sako para di malaglag sa baba. Ang dating laki sa hirap
mahirap na si Jose na palago ang ipinamana sa kanyang 3 ektaryang lupa na ngayon times 10 na ang lapad. 3 hectares noon, 30 hectares na may tanim na 3,000 fruit-bearing trees. Kasama na ang durian. Yung mga hindi madala sa export, no local namin, para makatikim naman yung mga medyo mura-mura na durian. Sa awa ng Diyos, hindi pa rin nalulugi. Basta durian, pera talaga. 77% ng mga supply ng durian sa buong Pilipinas galing ng Mindanao. Yung soil dito kasi sa Davao is clay loam siya, so which is yun yung suitable po sa pag-grow ng durian. Makapag-penetrate din masyado yung roots niya sa soil kasi medyo buhaghag po siya. Kaya sa mga nagkikrave ng durian, sugod na sa Mindanao. Wow, Katunayan, sa Kidapawan City sa Cotabato, pwede kang mag-unli mukbang ng durian sa halagang 150 pesos lang. Nakailan na po kayo? Pang-3 pa lang po so far, pero parang gusto pa. Para makilala din na marami ding durian sa Kidapawan. May 600 hectares po kami na durian dito. Nasa 100 to 200 kilos per day. Pangunahan sa to ang LGU. Para sa mga farmers nga mahalin ang baligya o para mas malahi siya sa uban. Ang pinakabagong may hawak dito ng titulo ng pinakamaraming durian na namukbang sa isang upuan lang, si Mark. Sa loob lang kasi ng 1 minuto, kaya raw ni Mark na makaubos ng 1 kilo ng durian o halos 9 na buto nito. Sa nililigawan ko po, sabi niya, try ko daw ang eating contest kung manalo daw ako. Kaya nakabahan po. Yung katabi ko po, ang bilis kasi niya kumain. Nakapagpasikat na siya, nanalo pa ng 1,000 pesos. Pangbili ng pagkain ng kalapati. Yung sobra po, pangbili ng bigas. Nag-work ba yung pagpapogi points mo? Yes po. Mataas ang cholesterol content ng durian, but hindi naman ibig sabihin na bad cholesterol or high cholesterol. Hindi naman nakakataas ng blood pressure ang durian. Mataas ang fiber content nito. Kung may diabetes ka, bantayan lang na hindi masyadong tataas yung blood sugar. Ang durian ng mga tiga Kidapawan City, hindi na lang basta kinakamay. Iniihaw na rin nila para raw magkaroon ng smoky flavor. Ito ang paandar ng Durian Boys na ang inihaw o sinugbang durian. May nakakita sa office po namin na yung sa Thailand, ginaya dito kasi marami naman pong durian sa Kidapawan. Kada miyembro may toka, may taga-ihaw. Pagbiyak na itong yung sa puwitan, may pwede na po ito. At tiga-serve. At para raw i-level up pa ang lasa ng durian, ipo-blow torch. At saka, binubudburan nila ito ng cheese. Savory, may tamis na galing sa durian, alat galing sa cheese po. May smoky flavor po siya. Dahil napaka-creamy ng laman ng durian, mainam din itong gawing candy at iba pang delicacies. Gaya ng itinitinda ni Roberto at ng kanyang pamilya. She made lako of her pasillas de leche and even the durian yema sa mga government offices on foot. Kiniday nga durian, gikan ni sa kalinan, kay mo niya mo himuong flavor. Andun pa rin yung distinct taste ng durian. Bukod sa durian, sikat din ang Davao sa kalidad ng kanilang kakao na ginagawang tsokolate. Pero para sa mga nagkikrave sa dalawang prutas na ito, no problemo! Dahil sa Lake Cebu sa South Cotabato, ang kakao at durian, pinag-isa ang balat ng prutas na ito. Magaspa, wala rin itong tinik. Green ang kulay kung hilaw, brown naman kung hinog.
Kapag binuksan, tatambad ang laman na kalasa raw ng durian. Ang tawag nila rito, durian cacao. Similyas ang durian cacao, nanggaling yun sa diin noon. Tinanim yung kapatid ko, isa lang ang nabuhi, nagbunga. Ang iya nga baho, daw durian, pero ang itsura niya cacao. Local name niya, Mocambo. It came from Central and South America. May similarity sa klima. It's not really a relative of durian, but a close relative of cacao. Mas masarap yung durian, mapait po siya. Smells like hell, but tastes like heaven. Wow, yummy! Yan ang durian na talaga namang walang katulad. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.